Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Ngayon po ay malamig ang simoy ng hangin sa umaga pong ito. Araw na po ng linggo, February 7, 2021. Buwan na po ng pag-ibig na naman. Napakabilis po ng panahon. Ang issue po natin sa araw pong ito, sa umaga pong ito, ay tungkol po doon sa nahuli na alagad ng ating Pangulo Duterte. Diyan po sa Tabuk City. Kaya po ang ating issue sa araw pong ito, Pro-Duterte Group Auditor nabbed for transporting marijuana. Marijuana po yung kanyang binitbit patungo po Metro Manila. Ayon po sa Manila Bulletin.com.ph, nasasaad po rito sa balita. Kahapon po ito nabalita sa kanilang portal. Tabuk City, Kalinga, an auditor of the Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee, MRRD-NECC, was arrested at the quarantine checkpoint in Bantay, Leyte City, Friday for transporting marijuana. Tabuk Police Chief Police Colonel Radino Bele identified the suspect as Ronel Macaburas Takata, 38, of Tondo, Manila, and Santo Tomas, Ilocos Norte. Bele said Takata had no travel authority and presented only his MRRD-NECC identification card going to Baguio City via Bontoc Mountain Province from Buscalan, Tinglayan, Kalinga, where he brought the marijuana. He said Police Lieutenant Ruben Balanoy received information from a confidential informant that a red Hyundai vehicle with license plate NDD 8178 from Tinglayan was passing Tabuk on its way to Manila with a cargo of marijuana. Billy, together with the Kalinga Police EOD K9 Unit, RIU 14, PIU PDIA, Kalinga 3rd Koi RMFB 1st and 2nd KPFC Lumbuagan Kalinga Police and Philippine Army conducted a joint checkpoint at Bantay QCP. Takata was flagged down at about 6:25 p.m. and a K9 dog sat beside the vehicle, an indication that it is loaded with illegal drugs. Takata yielded 3,900 grams of dried marijuana in tubular form, worth 468,000 pesos sa ating pong market.
sa black market ng mga marijuana. Ito po yung kanyang ID. Yan po. Yan po siya. Yung ating magiting na tagabitbit ng marijuana. Ito po ay tauhan ng ating Pangulo. Nakikita po ninyo, siya po ay isang auditor ng MRRD-NECC. Kaya po naman, itong si Ronel, malakas ang loob sapagkat may nasasandalan na isang Pangulo ng ating bansa. Sa kabila po ng maigting na kampanya ng ating administrasyon laban po sa pinagbabawal na gamot, droga, kasama na po dyan ang marijuana o Mary Jane na tinatawag. Kaya po dapat itong mga tauhan ng ating Pangulo ay mag-set ng isang magandang halimbawa sa taong bayan. Dapat po sabayan po nila ang kampanya ng kanilang bossing na ating Pangulo. Mula pa noong siya ay ihalal ng taong bayan, sinasabi na po niya, kanya pong pupuksain ang droga sa ating bansa. Ngunit po, siya ay nabigo. Marami pa po ang nalululong at marami pa po ang pusher sa mga sandaling ito. Mga kabalitaan, nakakalungkot pong isipin ng ating administrasyon ay talagang maigting ang kampanya laban po sa droga. Yung tinatawag po nilang war on drugs or war against drugs. Kaya lang itong si Rodel na kanyang alagad, siya pa yung nangunguna para mangbitbit ng marijuana mula po sa Tabuk City papunta po diyan sa Tondo, Manila. Anong klaseng auditor ito ng ating Pangulo? Isang grupo, Pro Duterte group na tinatawag. Dapat ito yung dapat pinagbabaril ng ating Pangulo. Lintik na Ronel na ito. Ronel Macaburas. Ronel Macaburas ng Tondo, Manila. No doubt po, taga-Tondo pala po ito. Diyan po sa Tondo. Marami po naglipa na ang droga. Naglipa na ang marijuana. Ito na po yung taga-Tulak diyan sa Tondo. Nadakip po doon sa Tabuk City. Alalay pa naman ng ating Pangulo. Napaka uragon nitong Ronel Macaburas na ito. Sapagkat may Pangulo siya. Na kanyang Panginoon. Kaya ang lakas ng loob bumitbit ng marijuana patungo po dyan sa Metro Manila. Hindi po niya isinaalang-alang ang kampanya ng ating administrasyon laban po sa droga. Ako po ay thumbs up sa ating Pangulo sa paglaban sa krimen na ito. Ito po'y krimen sa ating bansa.
Hindi po natin nakikita. Ngunit, ang totoong biktima nito, yung mga maralita natin na kababayan. Imbes na pangbili ng pagkain, ipinangbibili ng droga. Ang iba po dyan, nagnanakaw pa para makabili lamang ng droga. Ang iba pa, pumapatay para lamang pambili ng droga. Ako po ay ayaw din sa ganitong mga sistema ng ating mga kababayan. Ngunit ayaw ko rin po na sila po ay pinapatay. Kailangan po natin, kung mayroon man mga ganitong sitwasyon, dalhin natin sa tamang proseso. Dalhin natin sa korte ang kasong ito. Kung mayroon man mga kababayan natin nalulong, aristuhin po natin. Unless otherwise, ng laban sa ating otoridad. Totoong ng laban, lehitimong ng laban. Hindi po yung nanglalaban-laban lamang. Hindi yung sinasabi ng mga pulis na ng laban na hindi naman, napusasan na. Tapos sasabihin ng mga pulis ng laban. Sino ang maniniwala, mga kopal na pulis? Wala pong maniniwala sa inyo. Marami po kayo, nakapusas na. Ang sasabihin ninyo ng laban, kaya pinatay ninyo. Ang sinasabi ko po, lehitimong nanlaban sa inyo. May imminent danger po kayo. Kailangan po barilin ninyo. Barilin ninyo. Total, nanlaban naman. Lehitimo talaga. Nanlaban sa inyo. Itong si Ronel, makaburas na ito ng Tondo. Dapat ito, sinasampal ng Pangulo. Kung ako lang Pangulo nito, hindi lang sampal ang aabuti niya. Lakas ng loob mo, Ronel Macaburas. Tagabit-bit ka ng droga. Hindi lang siguro marijuana ang binibit-bit mo dyan sa Tondo. Dinadala mo dyan sa Tondo. Marijuana. Ang market value po ng dinala niya, sana dadalhin dyan sa Metro Manila. Umaabot. Malapit na, kalahating bilyon. Napakalaki po. Ngayon, Ronel Macaburas, sigurado, paniguro na ikaw ay babanatan ng iyong Panginoong Duterte. Kaya po pala, ang iba natin na mga kababayan, yung sinasabing pro Duterte, lalo itong mga grupo, ito isa ng halimbawa na gumagawa ng mga katiwalian sa ating bayan. Okay lang, sapagkat nandiyan naman ang Pangulo. Okay lang, bumitbit ako ng marijuana, ng droga, pumatay ng tao na walang kalaban-laban. Dahil naman, nandiyan sa tabi ko ang Pangulo. Ngayon, itong si Ronel, nahuli. Ano ka ngayon? Hindi ganun ang prinsipyo ng ating Pangulo. Patungkol po dyan sa droga, sa marijuana. Tatamaan ka ng Pangulo. Unless otherwise, na naman, kanlungan ang ating administrasyon na sinasabing mga alamat
mga ganid, mga drug lord ng droga. Bakit po hindi ito masawata sa kabila ng napakaigting na plano ng ating Pangulo laban diyan? Marami pa po. Marami pa pong mga alagad ng batas ang pusher, ang tumitira. Marami pa pong mga kababayan natin ang nalululong sa kabila ng marami nang napatay dahil po sa droga. Hindi po natatakot ang ating mga kababayan, ang ating mga law enforcers, ang mga ganitong uri ng mga tao. Sumusuot sa palda ng ating Pangulo, sa ilalim ng palda. Hindi na po pantalon, palda. Para lamang maikubkob ang kanilang mga katiwalian. Katulad sa ginagawa nitong Ronel Macaburas na ito, na isa pong auditor of the Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee, MRRD-NECC. Ito po'y halimbawa na ang mga nakapalibot dyan sa ating Pangulo, ang iba ay hindi sumasabay sa kanyang kampanya laban sa droga. Marami po tayong nababalitaan. Pulis nahuli ng dahil sa droga. Ganito, nahuli dahil sa droga. Marami na pong napatay nito. Mahigit na siguro sa 20,000. Malala pa po noong panahon ng martial law. Malala pa po ngayon sa panahon na ito na nasa gitna tayo ng pandemya. Ito po yung unang pandemya natin sa ating bayan. Ito pong pagkitil ng mga drogista na sinasabi po nila. Ito po yung unang pandemya na dinideklara ng ating Pangulo. State pandemic ang tawag ko po rito. Local pandemic. Dineklara ng ating Pangulo. Pumatay ng libu-libong tao. Ngunit, sa kabila po ng mga karumal-dumal ng mga pangyayari ito, marami pa pong malalakas ang loob, lalo na sa malalapit sa ating Pangulo. Katulad po ni Ronel Macaburas ng Tondo, Manila. Aangkatin mo pa yung marijuana papunta dyan sa inyong lugar, sa Tondo, o saan man panig dyan sa Metro Manila. 3,900 grams na marijuana. Kung hindi ka nahuli dyan sa Tabuk City, nabitbit mo na itong marijuanang ito papunta dyan sa Metro Manila. Mayaman ka. Mayaman ka na naman dahil sa marijuana. Sa ating Pangulo, puntahan po ninyo
itong taong ito. Pagsabihan po ninyo at tanggalan po ninyo ng karapatan na bitbitin ang inyong pangalan sapagkat nawawaldas lamang sa hindi nararapat ng mga gawain. Mga gawain na easy going, easy money. Lalo na ang droga. Isang kilo, mahigit 1,000,000. Mahigit pong 1,000,000 kung hindi po ako nagkakamali. Ang inyo pong lingkod, hindi pa po tumira ng droga. Anumang uri ng droga. Saksi ang Diyos. Hindi pa po ako nakakita ng marijuana, ng shabu sa aking buhay. Sigarilyo nga, hindi ako tumitira. Yan pa. Kaya po, kasabay po ako ng Pangulo sa war on drugs na yan. Ang ayaw ko lang po, yung maraming napapatay na hindi po naman dapat pinapatay. Yung mga walang kasalanan, na pagbibintangan lamang, napapainan ng ebidensya. Sinasabihan ng mga pulis ng laban na hindi naman. Ito pong salot sa lipunan natin na droga. Dapat talagang puksain, sawatain sa lalong madaling panahon. Ngunit, hindi po nasasawata yung mga drug lord. Lalo na po yung mga Chinese nationals. Pumupunta po rito sa ating bansa para lamang magnegosyo ng shabu. Nahuhuli po, oo, nahuhuli po. Ngunit, anong nangyayari? Hindi po natin alam. Wala po tayong nabalitaan na pinatay na Chinese dahil po sa droga. Wala po tayong nabalitaan na drug lord na pinatay ng administrasyon. Pawang mga maliliit lamang. Pawang mga galamay po lamang. Mga mahihirap na walang kalaban-laban sa korte. Mga mahihirap na walang bibig para kontrahin ang mali. Mayroon man po, pinatay sila. Mayor, pinatay po nila. Pero, ang totoo, kalaban po nila sa politika. Pero yung mga mayor, mga politiko, na kaalyado po ng administrasyon na ito, hindi po pinapatay. Hindi. Ganun po ang sistema ng paglaban sa droga ng ating administrasyon. Hindi po ito ang gusto ko. Dapat po hindi po selective ang pagpapatupad sa ganito pong war on drugs. Dapat po lahat, kahit sino ka man, ano ka man ang lahi mo, sino ka man, ano man ang katayuan mo sa ating bayan, kapag ikaw ay tumitira ng droga, dapat kang bitbitin patungo sa selda. Hindi po yung malaking tao, kaalyado,
Kalyado po kasi ang China ng ating Pangulo. Kaibigan po ang Turing. Di po ba? Kaya po, wala na nangyayari. Kahit ano man po ang kanyang gawing pagsusumbika para maapula ang apoy ng droga sa ating bansa, wala pong mangyayari. Dapat po ang pinuputol yung ugat ng problema. Sapagkat kapag pinutol po ninyo ang ugat, hindi na po mamumuhay yung mga galamay. Wala na po silbi ang mga galamay. Unti-unti po itong mamamatay. Kaya po kailangan ang approach sa ganito pong uri ng krimen sa ating bayan, yung droga. Tinuturing ko po yan krimen sa ating bayan. Dapat ang approach, ugat muna ang pinuputol bago ang mga sanga, bago ang mga galamay. Ngunit sa administrasyon pong ito, reverse ang nangyayari. Galamay muna. Wala naman ugat na pinapatay. Wala naman ugat na binibit-bit patungo po dyan sa ating mga kulungan. Wala. Ito pong nangyari dyan sa Tabuk City. Alam ka po na marami po na mga tauhan ang ating Pangulo na tumitira ng droga. Kumukubli po sa kumpanya laban sa droga. Well, in fact, sila po pala ang tumitira ng droga. Isa na po itong halimbawa, si Ronel Macaburas ng Tondo, Manila. Pumunta po dyan sa Tabuk City para po mangalap, makakuha, makaangkat ng marijuana. Papunta po sana sa Metro Manila. Nakakalungkot isipin, mga kabalitaan, ang ganitong mga pangyayari sa ating bayan. Marami na po tayong problema. Sunod-sunod. Mula nang umupo ang ating Pangulo, hanggang ngayon, mahigit 1 taon na lamang siya sa kanyang posisyon. Hindi po tayo tinatantanan ng mga matitinding unos sa ating bayan. Ito na po ang huli, yung pandemya. Ang vaccine na sinasabi nila na okay. Kayo po mga kabalitaan, ano po ang masasabi po ninyo sa vaccine na galing po sa China? Ako po ay naninindigan, hindi po ako magpapaturo unless otherwise. Ang mangunguna ang ating Pangulo in public view. Mababa po ang alibay niya. Sa batang alibay po ang ginagawa ng Malacanang. Kaya po hindi po siya magpapaturok in public view. Dahil po sa puwit daw gagawin iyon. Sino po ang maniniwala sa ganoong alibay, Mr. President? Malay po ninyo kung ang iturok po sa inyo ibang gamot, baka tubig lamang. Di po ba?
Balik po tayo sa droga, sa issue po natin. Ito pong si Ronel Macaburas, isa pong alalay ng ating Pangulo. Ngayon po, nahulihan ng marijuana. Mahigit 3,000. Malapit na nga po sa 4,000 gramo ng marijuana. Ngayon po, dyan po sa Malacanang. Ito na po ang challenge sa inyo. Paano po ninyo masasawata? Dyan po sa hanay ninyo, mismo nagmumula ang droga, ang marijuana. Maniwala po ako na itong si Ronel, hindi lang marijuana ang ibinibenta nito, kundi droga. Yung shabu na tinatawag. Sana po itong ganitong uri ng mga tao, ng mga alalay ng ating Pangulo, ito po yung dapat ikinukulong. Ito po dapat yung kung nanlaban, pinapatay. Wala po itong kabuluhan sa ating bayan, sa ang mga ganitong uri ng mga tao, mga tirador ng droga. Ang sunod niyan, titirahin ang buhay ng tao, ang kagamitan ng tao kapag wala ng mahit-hit, wala ng pera. Kaya po, tama naman nung panahon ni Kristo, lahat ng mga ganitong uri ng tao, pinapatay. Barbarian rule noong unang araw. Espada, pugutan ka ng ulo. Ganun po, katindi noong unang araw. Kaya po, mawala yung mga ganitong uri ng mga tao. Dito sa ating bayan, laganap. Napakahirap ng ating bayan. Pero, napakatindi naman ng bisyo ng ating mga kababayan. Droga, marijuana. Mahirap na nga, nandodroga pa. Kapag wala na, pumapatay. Mga kabalitaan, sana po magsilbing leksyon ito sa mga alalay diyan sa Malacanang, alalay kung saan man panig dito sa ating bayan ng ating Pangulo. Wag na po itong pamarisan si Ronel Macaburas na ito. Seryosohin natin ang kampanya laban sa droga. Kasama po ninyo ako dyan sa administrasyon. Kahit po minsan, kritiko po ako ng Pangulo. Kapag mayroong magandang pulisiya ang ating administrasyon, pumapanig po ako sa ating administrasyon. Ngunit kung sa palagay ko ay hindi naman makatwiran ang pulisiya, hindi po ako umaayon. Ganito po uri na kritiko ang inyong lingkod. Hindi po ako yung katulad ng iba na kahit nandiyan na sa kanyang paningin ang katotohanan na maganda naman ang ginagawa. Ngunit, pikit mata pa rin na nagsasabi na hindi maganda. Yun po yung mga ulupong, mga kritiko, mga gago, mga lintik na kritiko ng ating bayan.
Tingnan natin lahat ng anggulo. Kung maganda, maganda. Kung mali, mali. Hindi yung maganda, gagawin nating mali. Yung mali, gagawin nating maganda. Ha? Hindi po ako ganun na kritiko ng ating bayan. Mga kabalitaan, ang droga, ilang dekada na natin na pinoproblema sa ating mga tahanan. Alam ko po dyan, marami po ang nalululong sa inyong pong mga pamilya. Resulta po, problema ng ating bayan. Ako po, pinalaki ng aking magulang. Hindi po naninigarilyo ang aking ama. Manginginom. Occasional drinker ang aking magulang. Yung aking father. Ang aking ina ay hindi naman. Walang bisyo. May bisyo pa po ang aking ama na isa. Mananabong. Ngunit po ngayon ay tumigil na. Matagal na po. Siguro dekada na tumigil. Kaya po ang inyong lingkod, natutunan ko po sa aking magulang na hindi po manigarilyo. Hindi po umihit-hit ng droga o bumabatak na anumang pinagbabawal na gamot. Opo, umiinom ako. Umiinom ang inyong lingkod. Ngunit, kapag ang aking mga kaibigan sinasabi na, tumira tayo, sabi ko, ikaw na lang. Huwag mo kong idamay sa kagaguhan mo. Alam ko ang epekto niyan. Alam ko. Bakit naman ako titira pa? Alam mo naman masama. Ang tumitira niyan, mga gago, mga tanga, mga pakawala, mga problema ng ating bayan. Mga kababayan ko, kayo po, marami dyan sa inyo ang tumitira. Tumigil na po kayo. Hindi po kayo yayaman dyan sa pagtira ninyo. Lulubok lamang po kayo. Maghihirap lamang po kayo. Yan po ang totoo. Ganito, droga, marijuana, utusan pa, o isa pang opisyal ng grupo ng ating Pangulo, si Ronela Macaburas. Isa palang drogista. Isa palang manghihit-hit ng marijuana. Mga ngalakal ng marijuana. Walang hiya to. Walang hiyang lintik na ito. Napakalakas ng loob ng animal na ito. Tagabit-bit ng marijuana. Mabuti nga, pasalamat po tayo sa ating mga pulis diyan sa Tabuk City. Nahuli itong animal na ito. Hindi na po nakapansala diyan po sa Metro Manila. Bibit-bitin po sana yung marijuana papunta po diyan. Maganda na po sana ang buhay niya. Ha? Kulang pa ba? Hindi po kasi tayo makontento kung ano po ang mayroon tayo. Ang mga Pilipino, kadalasan ang mentalidad, easy money. Sugal. Para magkaroon agad ng pera. Marijuana. Shabu.
para magkaroon agad ng limpak-limpak na salapi. Hindi po nila alam na ang salaping iyan, marami ang nagdurusa. Hindi po nila alam ang perang yan. Marami ang naghihirap. Lintik ng mga drogistang ito. Walang alam sa mundo, kundi tumira, bumatak, paproblema ng ating bayan. Ako po, yung mga nanglaban, lehitimong nanglaban, ng laban na ito sa droga, dito po sa administrasyon ng ating Pangulo. Mabuti po sa kanila yon. Mabuti po silang namatay. Lintik sila. Yung hindi naman lumaban, walang kasalanan, naawa po ako sa kanila. Hindi po dapat nila sinapit ang ganoong uri ng krimen. Dapat po, yun lang nanlalaban ang pinapatay. Yung totoong nanlalaban. Nung unang panahon, as I said, nung panahon ni Kristo, pinapatay po talaga yung mga masasama. Yung manggagawa ng mga karumal-dumal ng mga gawain, mga balakyot ng mga gawain. Totoo po, yung pumatay ng ganun ay wala pong kasalanan. Nababasa po ninyo sa banal na kasulatan. Sa Old Testament, makikita po ninyo, marami pong pinatay ang ating Diyos. Basahin po ninyo lahat. Ang iba, pinatulog lamang yung kalaban ng kanyang mga alagad. Hindi po kasalanan ang pumatay. Yan po sa banal na kasulatan. Sino po ang maraming pinatay? Diyan po sa ating Biblia. Tanong ko po sa inyo. Sino po? Milyon-milyong pinatay. Kapag ikaw ay masama, masama rin ang kakasapitan mo. Kung ikaw naman ay mabuti, maganda ang kahihinatnan mo sa buhay. Kaya po, yung ginagawa ng mga pulis na pumatay dahil nanlaban, biblical po yan. Biblical. Isa pa po, makatwiran sa ating batas. Sasabihin po nila, huwag kang papatay. Paano naman? Kung ikaw ay napatay, ikaw yung napuruan. Paano? Kung may imminent danger na sa buhay mo, lalo na kung ikaw ay alagad ng batas, sa aking panig, tudas ka. Tama po naman yung ginawa ng mga pulis. Ang ayaw ko lang sa mga animal na pulis, yung pumapatay na wala naman kasalanan. Yung pumapatay na pinapainan ng droga, ng ebidensya, yung pinapainan ng revolver, pinapaputok yung revolver, patay na yung biktima, pinapaputok para sabihin nagpaputok ng laban. Iyan po ang ayaw ko.
sa mga pulis. Pero yung pumatay na may sapat na dahilan, sasabihin ko po sa inyo, tama po kayo. Ang droga ay hindi po binibaby. Ang droga po, ang tagabitbit ng droga, kapag lango, lumalaban, dapat pong pinapatay. Lintik kayo. Kayo yung mga suliranin ng ating bayan. Dapat kayo'y mawala. Wala kayong ibang ginawa sa buhay ninyo. Maiksi lang ang buhay. Ngunit gamitin po ninyo sa tama. Gamitin po ninyo sa makabuluhang bagay. Wala na pong iba dyan. Wala na pong ibang buhay. Kapag ikay namatay, sasabihin mo, muli kang mabubuhay. Maybe, in the future, sabi sa ating banal na kasulatan. Ngunit, ngayon mismo, mabubuhay ka. Sinasabi nila, parang pusa, namatay na, tapos nabuhay uli. Wala na. Hindi mo na sasabihin na, sana, nabuhay ko uli para mabago ko ang aking sarili. Tanga ka. Lintik ka. Nung nabubuhay ka, anong ginawa mo sa buhay mo? Ngayon sasabihin mo, sana magkaroon ka ng ibang buhay para mabago mo ang sarili mo? Tanga ka, lintik ka. Nung nabuhay ka, anong ginawa mo? Mga kabalitaan, ito pong isyong ito, itong kaso po, tungkol po rito kay Ronel Macaburas. Ako po nagbibigay ng aking saludo sa ating pong pulis. Lalo na po kay Police Chief, Police Colonel Radino Bele. Salamat po sa inyo pong tunay na serbisyo bayan. Kayo po ang dapat tularan dyan sa ating mga kapulisan. Isa po kayo sa magandang halimbawa sa inyo pong hanay. Sana po dumami po kayo. Saludo po ang inyong lingkod. Tandaan po ninyo, kayo pong mga pulis, kayo po yung sinasabi nating law enforcer. Kailangan po natin sa inyo pong hanay na i-enforce ang batas. Sino man ang tamaan, ano man ang katayuan sa ating pamahalaan, sa ating bayan, kung nagkamali, hulihin agad. No one is above the law. Even if you are the president of this republic. Wala pong mataas. Sino man sa atin sa batas. Ang batas ay batas. Hard is the law, but it is the law. Kailangan po nating panagutan kung ano man ang nagawa nating kamalian laban sa batas, sa tao o anumang uri ng krimen na nagawa. Ito po, sana ikulong po agad ito. Wag pong palabasin itong Judas Barabas na ito. Ayan o. Judas Barabas na yan. Oh. Tinuruingan
na kaibigan ng Pangulo, ang Pangulo lumalaban, maigting ang paglaban sa droga. Ngunit itong lintik na itong alipuris niya, si Ronel Macaburas. Ronel. Mr. Ronel Macaburas. Isa kang anay dyan sa administrasyon. Anay na unti-unting sumisira sa kampanya ng administrasyon laban sa droga. Dapat dyan sa kulungan, ito, ulit. O yan o, gandang lalaki. Ha? O, gandang lalaki. Dyan sa kulungan. Alam po, nakulong na ito. Makukulong ito. Nakulong na. Ha? Banata ninyo para tumanda. Mga kabalitaan, maraming salamat sa inyong pag-view sa live na ito. Na isa naman pong edisyon ng Ihambalos Multimedia Channel. Ito pong programang ito ay isang programang inihahambalos ang mga katiwalian sa ating bayan. Mga krimen ng ating bayan. Sino man ang tamaan, huwag po kayong magagalit. Ito'y isa lamang. Ito lamang ay isang trabaho. Trabaho ng inyo pong lingkod bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Ang maging isang mapagmatsyag kung ano man ang nangyayari sa ating lipunan. Yan po ang dapat gawin ng ating sambayanang Pilipino. Yan po ang tinatawag po nating social obligation ng bawat isa po sa atin. Huwag po kayong magbingi-bingian, magtanga-tangahan, magbulag-bulagan sa mga katiwalian sa ating pamahalaan. Ibunyag po natin. Magsalita po tayo. Laban po dyan. Para po magkaroon po tayo ng magandang bayan, ng maunlad na bayan. Halimbawa sa korupsyon. Nakita mo, nagkorap si Poncio Pilato, sabihin mo sa otoridad para masawata agad. Para yung isang anay ay mamatay agad. Para po yung source ng ating paghihirap ay humina agad. Tumigil agad. Para ang ating bayan ay unti-unting umangat. Ngunit kung hindi po natin gagawin yun, yung isang korupsyon, tutubo ng isang korupsyon. Dalawa. Hindi po kasi ninyo nasawata ito. Tutubo ng isa. Yung dalawa magiging tatlo. Yung tatlo magiging 4, 5, hanggang lumaki ang korupsyon. Ang resulta, paghihirap ng ating bayan. Kaya po, sa inyo po lahat yan. Ako po'y ini-encourage po kayo na huwag po kayong magbingi-bingihan, magtanga-tangahan
magbulag-bulagan kung ano po ang totoo. Kayo po ang simula ng magandang kinabukasan ng ating bayan. Huwag na po natin i-rely sa mga politiko ang mga ganoong bagay. Sa totoo lang po, wala po tayong makukuha. Ang makukuha po natin sa mga politiko, mga utang sa ibang bansa na ating mga babayaran. Mga kababayan, mga kabalitaan, ang issue po natin na ating pong tinalakay, wala po kung pinapanigan kundi ang katotohanan. Tungkol po dito kay Ronel Macaburas. Macaburas, wag mong aapakan ang batas. Lintik ka. Isa kang anay sa ating pamahalaan. Tagabitbit, bumibitbit ng droga para lamang yumaman. Hindi ganoon ang buhay. Lumaban ka ng patas, Mr. Ronel Macaburas. Nakakahiya ka dyan sa hanay ng ating Pangulo. Alalay ka pa naman ng ating Pangulo. Grupo, Pro Duterte Group. Isa kang auditor, lintik ka. Ngayon, pusher ka ng marijuana. Fruit mo lang yung grupo ninyo. Baka itong buong grupo na ito tumutulak ng marijuana. Front lang ang grupo para makapasok kung saan. Libre kasi. Pag sinabi mong grupo ka, Pro Duterte Group ka, lakas ng loob mo. Pumasok kung saan. Ngayon, itong si ating pulis dyan, si Colonel Radino Bele, hindi po natinag sa iyo pong ID. Yung ID po ninyo, Ronel, hindi po natinag. Bagkus, inaresto po kayo. Yan ang tamang ginawa ng ating pulis dyan sa Tabuk City. Sino man, ano ka man, lintik ka, Ronel, dapat ka talagang ikulong, aristuhin sa ginagawa mo. Marijuana pa, more. Sa ating mga kababayan, sige, tira kayo. Lahat ng oras ay sa inyo. May panahon po kayo. Sabi po sa English, ano po? There is a time for everything. Araw po ninyo na magtulak. Araw po ninyo na mag-hit ng mga marijuana. Maging drogista. Parasyabo. Oras po ninyo. Ngunit may oras po kayo. Ang hihimasin ninyo, bakal na rihas. Kung minamalas ka pa, mawawalan ka ng malay. Pupulutin ka sa purinarya. Kaya ngayon, magmasaya kayo. Masaya kayo ngayon. Mga drogista kayo. Lintik kayo. Walang hiya kayo. Tunay na sumisira sa ating bayan. Anong nakukuha nun dyan sa droga? Kaligayahan? Lango? Blissful ba?
ang feeling? Makalangit bang kaligayahan? Droga? Marijuana? Lintik kayo? Sayang po ng inyong buhay. Huwag nyo pong iwaldas yan dahil lamang sa droga. Walang kwentang bagay sa mundo. Mabuti pa yung pag-inom. Gumasto ka ng 100. Okay na. Pero yung mga droga na yon, gagasta ka ng marami. Marami pong salamat sa lahat, mga kabalitaan. Ako po nalulungkot lamang sa ganitong uri ng issue sa ating bayan. Droga pabor, mga kababayan ko. Sige lang. Oras po ninyo. Ngayon, mga lintik kayo. Droga. Ginagawa ninyong ulam. Droga. Ginagawa ninyong hapunan. Agahan. Ang iba dyan, sinasabi, isa lang. Tikman ko lang, isa lang. I-try ko lang. Para hindi daw siya maignorante. Hindi po ganun ang utak ng isang tao. Yung tunay na utak ng isang tao. Alam mo nang masama. Itatry mo pa, lintik ka. Patapos anong gagawin mo? Uulit ka? Nung pag-ulit mo, uulit ka pa. Walang hiya ka. Patapos yung pag-ulit mo, uulit ka na naman uli. Paulit-ulit na. Hanggang ikaw isa ng adik. Kaya, kayo dyan, sa ating mga kababayan, never try to test any form of drug. Never. Sapagkat alam po ninyo yung tama. Alam po ninyo yung mali. Sa ating Pangulo, kastigun po ninyo itong taong ito. Yung taong ito, ang inyo pong alagad, yung ginagamit po ang inyong pangalan para lamang lumakas ang kanilang pakiramdam. Pangulo, Pro Duterte Group niya, ang binibitbit ko, ang lakas, ang laki, parang tangke yung katawan. Sapagkat nandyan ang Pangulo, laki. Laking hudas ka. Laking lintik ka, Ronel Macaburas. Ngayon, tandaan mo, pag nakita ka ng ating Pangulo, i-prepare mo na ang iyong sarili. Tandaan natin, ang Pangulo, pagdating sa droga, talagang tatamaan ka. Tingnan natin ang tapang mo, Ronel Macaburas. Kapag nakaharap mo ang Pangulo. Wala pong umaasenso sa mga maliliit katulad nitong si Ronel.
sa kalakaran, sa marijuana o sa droga. Ang umaasenso po dyan, yung mga drug lord, mga Chinese, yung mga kapitalista. Pero yung mga nasa baba, yung mga poser-poser, umihit-hit, tumitira, user, wala. Nga. Matuto na po kayo, mga poser, user. Wala pong umaasenso sa inyo. Ipinaghahanap pa kayo ng ating bayan. Kailan pa po kayo matututo? Nandyan na po kayo sa kulungan? Hindi po kayo matututo. In fact, marami po ang mga drogista pa dyan sa loob. Dyan sa kulungan. Sa bilibid. Mga nakakulong dyan ng mga mayayaman dahil sa droga. Yan. Yung mga tinaguri ang mga drug lord. Ang iba dyan, mga kababayan natin. Dyan sa loob. Nangangalakal ng droga. Wala na po talagang mangyayari sa ating bayan. Kahit ang ating Pangulo nagkukumahog para lamang masugpo itong krimen na ito sa droga. Ngunit bigo po. Until now, bigo po ang ating Pangulo. Yung sinasabi niyang 9 na buwan o 6 na buwan na kanyang puputulin ang droga, suntok sa buwan. Hindi po ako naniwala doon. Suntok sa buwan. Ngunit, yung kanyang kampanya laban sa droga, pwede pa. Pwede pang paniwalaan. Kaya lang, ang iba sa atin, lalo na ang law enforcer, tumitira din. Yung mga pulis, mga animal na pulis. Dinagdagan na ng Pangulo ang kanilang sahod. Napakataas na. Lintik kayo. Tapos ganyan pa ang gagawin ninyo. Pusher pa kayo. Mandodroga pa kayo. Mga walang iya kayo. Mga pulis. Mga pulis na animal. Diyan sa militar, mayroon din. Mga adik. Lahat naman. Sa sektor natin. Mayroon. Ano ba ang mayroon dyan sa droga? Yan po ang sa buong buhay ko, siguro, hanggang ako mamatay. Hindi ko yan itatry sa buong buhay ko. Hindi po. Kilala po ako ng aking mga kaibigan dyan sa Kamsur. Yung 3 kong kaibigan dyan. Nungka nila ako nakita na tumira o anuman. Sila alam ko, isang beses, nakitaan ko silang nagmariwala. Ngunit ako, hindi nila napapayag. Iba ang mentalidad ng inyong pong lingkod. Pag mali, mali. Hindi po katulad ng sinasabi ng iba dyan, na may misunderstood po ang inyong lingkod. Ang sabi, adik daw ako.
tumitira daw ako. Nintik kayo. Ha? Marunong ka po kayo sa may buhay. Baka mas drogista ka sa akin. Tarantado ka. Sinasabi po ng iba na palalasing ako. May panahon lang. Occasional drinker po ang inyong lingkod. Hindi araw-araw. Mawalang iya kayo. Lintik kayo dyan. Akala ninyo. Ha? Minsan niya, fiesta dito. Hindi pa ako umiinom. Ha? Hindi po katulad ang mentalidad ninyo, nangiisip ninyo patungkol sa akin. Mga kabalitaan, ito pong droga na ito, hindi po ito masasawata sa ating bayan. Kung hindi po tayo, ang bawat Pilipino magkakaisa para labanan ito. Kung mayroon man dyan sa inyong pamilya, tumitira, wag po ninyong ikubli. Iparehab po ninyo. Kailangan po kayo. Kailangan po ng intervention ng inyo pong sa inyo po dyan. Para po maitama sila ng landas. Hindi po yung ahayaan po natin na malugmok po ang inyo pong mga kapamilya sa droga. Kailangan po doon pa lang sa pamilya, ma-stop na ang droga. Para po hindi na po lumaganap sa ating pong komunidad. And eventually, sa buong bansa. Diyan pa lang sa ating bahay, sa ating pamilya. Maging vigilante po tayo, mapagmatsyag sa ating mga kapamilya. Kapag mayroon tayong nakikita ng ating pamilya tumitira, sawatain agad natin. Ipagbigay alam natin sa dapat na otoridad, lalo na po sa rehab. Ipa-rehab po natin kung kinakailangan. Sapagkat ang droga, wala pong nananalo po dyan. Lagi pong talo dyan ang pusher, ang user. Ang panalo po dyan, ang drug lord. Kaya po, kung gusto po natin masawata ang droga sa ating bayan, magsimula po ito sa ating pamilya. Magsimula sa ating pamilya. Kung kailangan, ang pamilya mo, kung mayroon man dyan, ipa-rehab mo. Ipa-rehab mo. Kung mahal mo ang iyong kapamilya. Isa po yan uri ng pagmamahal. Isang uri ng pagmamahal na walang kinikilingan. Sino ka man, dapat mapabuti. Ang pagmamahal, ang result po niyan, mapabuti ang isang tao. Hindi po mapasama. Kapag in the other way, mapasama, ibig sabihin po, kinukonsinti po ninyo ang kanilang gawain. Kaya po, napariwara, napasama. Yun po ay uri din ng pagmamahal. Ngunit yun pong pagmamahal na yun
ay isang uri ng kasakiman, isang uri ng kasamaan na magreresulta sa ganoong uri ng sitwasyon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa aking pong mga kababayan, mga kabalitaan. Sana po wag po ninyong kalilimutan mag-subscribe sa aking pong YouTube channel, ang Ihambalos Multimedia Channel. Lahat pong itong video na ito, nandoon po sa aking pong Facebook page, Ihambalos Multimedia Channel. Sana po i-follow po ninyo. Ito pong laban na ito, hindi ko lang po laban. Laban po natin lahat. Ako po ang boses ninyo. Tandaan po ninyo. Kapag nandito po si Mr. Urago ng Bayan, mananatili po tayong nakamatsyag sa anumang uri ng krimen sa ating bayan. Hindi po natatakot ang iyong pong lingkod. Wala po itong sinisino, kahit sino ka man, lintik kayo dyan. Lahat po tayo mamamatay. Hindi po ako natatakot sa kamatayan. Lahat po tayo tutungo dyan. Kanya-kanya lamang po nakaparaanan. Kaya po, sana po, mag-subscribe po kayo dyan. Follow po ang aking page. Para po magkaroon po tayo ng boses sa ating pamahalaan. Mamaya pong gabi, aking pong tatalakayin yung distribution ng module SLMs, self-learning modules ng DepEd. Kasi po, yung aking grade 4 student, mula po noong January 4, nung magsimula yung pasukan ngayong taon, hanggang January 29, Biyernes yata yun. Biyernes po yun. Wala pong module. Wala pong module. Isang buwan, walang module. Ang grade 4 dito po sa province of Sorsogon. Dahil po sa kapabayaan din ng DepEd Regional Director Gilbert Sadsad. Mamaya, ihahambalos kita. Arde. Isang buwan, wala. Anong ginagawa mo? Lintik ka. Yung iba, yung grade 1, isa lang ang module. Ang high school, ganun din. Anong ginagawa mo dyan? Rawis, ang regional office ng DepEd, Mr. Gilbert Sadsad. Hindi po makatwiran, makatarungan ang ginagawa mo. Inaantala mo yung karunungan, yung paglinang ng karunungan ng ating mga mag-aaral. Yan po ang aking ihahambalos mamayang gabi. Tunghayan po ninyo ako mamaya. At aking pong ipapakita sa inyo yung House of Representatives hearing, kung saan po ginigisa ni Congressman Marcolita itong DepEd. Tunghayan po ninyo yan mamayang gabi.
Ngayon po, pansamantala, ang inyo pong lingkod ay magpapaalam muna po. Marami pong salamat sa mga nanood, sa inyo pong lahat dyan. Again po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan.